kayo, baka kayo maipit. Ang ikatlong tagpo, ang paghampas kay Jesus sa haliging bato. Isama po natin sa ating kahilingan ang mga sumusunod. Para po sa buong angka nila kapatid Sunny at Rose Dayaw at pamilya, na tinatapatan ng ikatlong tagpo na nakikibahagi ngayon sa ating panalangin. At para sa lahat ng nakararanas ng matinding dagok at pagsubok sa buhay, mga inaapi at inaalipusta sa lipunan, upang mapaglabanan nila ang sakit at makasumpong ng pag-asa sa buhay. Panginoong Jesus, sa paghampas sa iyo sa haliging bato, nakita ko ang lalim ng iyong pagmamahal. Tulungan mo akong maunawaan ang halaga ng pagtitiis at pagmamahal sa gitna ng pagdurusa. Ang bawat hagupit ay nagdudulot ng matinding kirot. Ngunit ang higit na masakit ay ang paglapastangan sa iyong dangal bilang anak ng Diyos. Turuan mo kaming magtiis at kusang loob na mag-alay ng sarili, at tulad mo ay buong kataimtiman at kakumbabaang tanggapin ang kalooban ng Diyos. Saksihan po natin ang ikatlong tagpo. Pagod na mula ang propeta! Maglaan po tayo ng ilang minutong katahimikan. Panginoong Jesus, ikaw ay hinampas at pinahirapan ng mga kawal. Naway maunawaan ko ang bigat ng iyong pagdurusa, lalim ng iyong pagmamahal sa akin. Tulungan mo akong magpakumbaba at magtiis sa aking mga paghihirap, at bigyan mo ako ng lakas na harapin ang mga sakit at pagsubok sa buhay. Amen. Tayo po ngayon ay tutungo sa ika-4 na tagpo.
ikaapat na estasyon, ang paghahampas sa Panginoong Hesukristo at pagpuputong ang ikaapat na tagpo, si Jesus ay iniharap kay Herodes. Isama po natin sa ating kahilingan ang mga sumusunod. Para po sa buong angka nila Dr. Ana Lea Lava at pamilya, Kagawad Heidi Lava at pamilya, kapatid JV Lava at pamilya, iginagalang Tony at Aurora Lava at pamilya, Pamilya Santa Ana at SPPC ng Tibi na tinatapatan ng ikaapat na tagpo na nakikibahagi ngayon sa ating panalangin. Sa harap ni Herodes, si Jesus ay pinagtawanan, ininsulto at hinusgahan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Sa kanyang katahimikan, makikita ang tunay na lakas at pagtitiwala sa Diyos. Minsan, tayo ay tulad ni Herodes na naghahanap ng Diyos para sa sariling kagustuhan lamang. Minsan din, tayo ay tulad ng mga taong bayan na madaling humusga at sumunod sa karamihan. Ang katahimikan ni Jesus ay paalala na hindi lahat ng laban ay kailangan sagutin ng salita, kundi ng pananampalataya at kababaang loob. Saksihan po natin ang ikaapat na tagpo. Siya ba si Jesus? Anong ginagawa niya? Herodes, ito ang lalaking pinapangalandakan na siya ay Kristo, ang hari ng mga Hudyo. Siya ay nagliligaw ng mga tao, nagbabawas sa pagbabayad ng buwis sa emperador at nagdudulot ng kaguluhan sa buong Judea, mula pa sa Galilea hanggang dito sa Jerusalem. Totoo yun! Siya isang salarin! Hulaan! Parusahan! Ikaw nga ba si Jesus ng Nazaret? Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo. Tungkol sa mga himala mong ginagawa. Sa mga salitang iyong sinasabi. At sa wakas, ay nakikita kita. Umaasa akong makikita ko rin ang isang himala mula sa iyo ngayon. Sinabi mo bang ikaw ay hari? Ano ang mga layunin mo? Sino ang iyong mga tagasunod? Bakit mo binabago ang mga kaugalian ng mga Hudyo? Bakit hindi ka sumasagot? Marami akong tanong sa iyo. Naririnig ko rin sinasabi mong ikaw ay anak ng Diyos. Maaari mo bang ipakita sa akin ang isang tanda para patunayan ito? Huwag! Huwag kang maniwala sa kanya, Herodes! Siya ay isang sinungaling! Sinasabi niya na maaari na buwagin ang templo at itatayo ito muli sa loob ng 3 araw. Sinisira niya ang mga kautusan ng Diyos! Totoo yun! Nakita namin siya na kumakain kasama ng mga makasalanan at mga buwaya. Hindi siya karapat-dapat na tawaging propeta. Haring Herodes, huwag mo nga yan na siya ay makalaya! Parusahan siya! Hindi ka man lang sumasagot. Hindi ka ba natatakot sa akin? Mga kawal! Panginoon! Kung siya raw ay hari, bigyan natin siya ng karangyaan na nararapat sa isang hari. Ikaw pala ang hari! Magbuhay ang hari ng mga Hudyo!
Ito ba ang inyong hari? Ni hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Baliw! Baliw! Baliw ang taong ito! Ialis niyo sa harap ko! Mga kawal! Ibalik siya kay Pilato! Halika! Ituloy ang kasiyahan! Tulong!